Hi Brother Jack, curious lang ako kasi maraming bagong member ngayon pag nagdarasal ginagamit ang salitang Lord. Like, salamat po Lord sa mga blessings, etc. As we all know, Lord refers to the Lord Jesus Christ. Diba, when we pray, we should address it to Heavenly Father, not to Jesus Christ. We just close it in His name. Even Jesus Christ taught us to pray to the Father, Matthew chapter 6 verse 6, which is in secret. My question is, okay lang ba na gumamit o tawagin natin si Heavenly Father ng Lord? When we know it refers to Jesus Christ, maybe you can make a video explanation so we can share it to our members. Also, how can we address Heavenly Father properly in our prayer? Ako, I use Father in Heaven, or in Tagalog, Ama namin sa langit. I use the word Ama or Father, but some members do not know how to address Him in our prayer. Minsan kasi pag kinorek sila, parang ma-offend pa eh. Minsan sa pulpit may magdarasal, Our Heavenly Father, tapos salamat po Lord. Parang mali yung turo ng mga missionaries tuloy. Ang lalim na ng pinaghugutan na nito. Masisisi pa ang missionary. So ang question talaga dito, okay lang ba na gumamit or tawagin natin si Heavenly Father ng Lord? And also, how can we address Heavenly Father properly in our prayer? Kung ano yung dapat nating itawag. Sinabi ni brother, sinasabi niya, Our Heavenly Father or Ama namin sa langit. Napansin ko na yan, bilang missionary din, yung mga tinuturuan namin, syempre tatanungin namin sila, pwede po ba kayong magdasal para sa atin? Nakakailang rin magtanong kung marunong silang magdasal. Nakakahiya yun. Kaya pag nag-iimbita kami na magdasal, napapakinggan namin yung proseso ng kanilang panalangin. Naririnig namin yung Lord sa gitna ng panalangin. Actually, mas naririnig natin yan sa mga bagong members. Yung mga bagong binyag na nanggaling sa ibang relihiyon, na Kristiyano rin, naririnig natin yung kanilang panalangin. Talagang punong-puno talaga ng Lord. Sa unahan, sa kalagitnaan, hanggang sa pinakahuli. Nagdadala lang ito ng kalituhan kung sino ba talaga ang kinakausap natin. Ano ba talaga ang tunay na pamamaraan ng panalangin. Hindi lang talaga na-emphasize ng mga missionaries yung tamang title or pangalan na ginagamit ng ating Ama sa Langit at ng Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, ang tanong natin, kung pwede natin gamitin yung pangalan na Lord sa unahan, kalagitnaan ng ating panalangin. Bilang miyembro ng simbahan, ang kasagutan natin ay hindi. Hindi po siya okay na gamitin. Yung title na Lord ay kay Hesus Kristo lamang. Siya lang po ang gumagamit ng pangalan na Lord or Panginoon. Sa Kanya po yan. Makikita natin sa Biblia, sa New Testament, sa Matthew chapter 6 verse 7, ibinahagi dyan na kapag tayo nananalangin, huwag tayong gagamit ng paulit-ulit na panalangin. Sinabi diyan, but when we pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Pag nananalangin tayo, hindi tayo pwedeng gumamit ng vain repetition or yung paulit-ulit. Kapag ginawa natin to, inaakala natin na pinakikinggan ng Diyos yung ating panalangin. Sa verse 9, nandito tinuro kung paano i-address Heavenly Father. After this manner, therefore, pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Hindi po yan mismo yung verse 9 ang umpisa ng panalangin na lagi mong gagamitin na magiging repetition na lang or paulit-ulit na lang. So, yun lang yung example kung paano ka magdasal. So, huwag mong kopyahin mismo yon kasi yun ay mauuwi sa paulit-ulit na panalangin. And ano ba yung tamang address sa Kanya? Ama namin sa langit. Yun yung title niya. Now, mula dun sa verse 19 hanggang dun sa verse 13, hindi dito ipinaliwanag kung papaano ka talaga manalangin at kung kaninong pangalan mo ito tatapusin. Ang pinaka-concern talaga natin dito na gusto nating puntuhan at talagang sasagutin natin, ano ba talaga ang paraan ng panalangin? Mismo sa ating Panginoon, Kanya mismo ipinaliwanag kung paano. Sa Book of Mormon, na isa pang tipan ni Jesucristo, ibinahagi niya sa 3 Nephi chapter 18 kung papaano talaga manalangin. Sa 3 Nephi chapter 18 verses 19 to 20. Therefore ye must always pray unto the Father in my name. And whatsoever ye shall ask the Father in my name, which is right, believing that ye shall receive it, behold, it shall be given unto you. Pray unto the Father in my name. Ito po ay magsusuporta sa aral sa Biblia na mahahanap natin sa John chapter 14 verses 5 to 6. Ito yung panahon na tinanong ni Thomas si Jesus Christ kung paano nila malalaman ang daan. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me.
Walang makakaparoon sa ating Ama sa Langit kung hindi kay Jesucristo. Noong itinuro niya sa 3 Nephi chapter 18 verses 19 to 20, "Pray unto the Father in my name." Kung tayo po ay magdadasal, makakarating po ang ating dasal sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ni Jesucristo. So ano ang pamamaraan ngayon nito? Pag tayo ay mananalangin, tatawagin natin ang pangalan ng Ama natin sa langit. Ito ay pwedeng Ama namin sa langit, our Heavenly Father, Father in Heaven, at ikaw ay magpapasalamat sa lahat ng mga natanggap mong mga biyaya. Ano man ito, pasalamatan mo ang ating Ama sa langit. Huwag na huwag mong mababanggit ang Lord sa gitna. Dahil lang Lord ay ang humahawak na titulo ay si Jesucristo lamang. Hindi natin kinakausap si Jesucristo sa ating panalangin. Kung ikaw may hihilingin, huwag mong hilingin sa ating Panginoon. Hilingin mo sa ating Ama sa Langit. Pwede mo pa rin banggitin ang ating Ama sa Langit sa kalagitnaan ng iyong panalangin tulad ng, Ama, nagpapasalamat po kami. Ama, nananalangin po kami. Tandaan natin, ang pangalan ni Jesucristo ay nasa huli lamang dahil hindi ito makakarating sa ating Ama sa Langit kung hindi dadaan sa ating Panginoon. At ito'y iniiwan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Ang tamang pamamaraan ng panalangin ang magdadala ng tunay na panalangin sa ating Ama sa Langit. Para itong telepono eh. Ito yung turo ng missionaries na hindi natin malilimutan. Ako man ay naging missionary, tinuro ko rin ito. Kapag ikaw ay tumatawag sa telepono at mali ang naidial mong numero, hindi makakarating ito sa iyong kailangan kausapin. Dapat tama ang numero. Tulad ng panalangin, ito lang paraan natin para makausap ang Diyos. Kung hindi tama ang numero or pamamaraan ng panalangin, hindi ito makakarating sa Kanya. Dapat nating malaman ang tunay na pangalan ng kakausapin natin. Yun po ang tamang pamamaraan ng panalangin. Tulad ng sinabi ng Panginoon sa Book of Mormon, itinuro niya, "Pray unto the Father in my name." Siya mismo, ang ating Panginoong Hesukristo, ang magdadala ng panalangin natin sa ating Ama sa Langit. Ito ay maririnig niya. Fulfillment from the scriptures na sinabi ng Panginoon, "I am the way, the truth, and the life. No cometh unto the Father but by me." Sana nakatulong po ako. Sa susunod ulit. Maraming salamat.